Hey, what's up guys? Trader Supremo here. A quick video lang tayo kay Bitcoin, no? So, nangyari na yung dapat mangyari, no? So, nangyari na ang dapat mangyari mga tol. So, okay. Ah, nasan tayo kay Bitcoin, no? Nasan tayo kay Bitcoin? Okay, Bitcoin. Okay, so gaya na explanation natin kagabi, may tayong range high, may tayong range low, and then okay, gawin natin taas natin konti yan. May tayong range low, and then ito yung extremes na tinatawag natin sa isang range. Ngayon, nagkaroon na tayo ng gaya na explanation ko sa mga post ko. Kapag hindi nag-hold tong area na to, possibly itest yung range low. Still valid pa rin tong range kasi meron pa rin tayong close ng candle, daily candle above, no? Above range low, which is I will say bullish, ano? Bakit? Andito tayo sa range. Andito tayo sa range, no? Meron tayong range. And then nagkaroon tayo ng drop and then nag-close yung price above range low. So saan punta niyan? Range high, no? Range high. Still bullish for me. Ngayon, kailan to magiging concerning para sa akin at kailangan mag-cut once magkaroon tayo ng acceptance below this area. Nakita mo tong low na yan? That's your swing low. Okay? Okay, tanggalin muna natin, no? Ayan. Okay. So, yan. So, ito yung swing low mo, which is around 586. Ngayon, kapag yung price nag-trade below at ni-retest power, kaya nagkaroon lang na acceptance, nag-range dyan, okay, that's over, no? So, possible lower prices dito, pwedeng dito, no? Sa area na yan, pwede rin dito, ibalik niya yung range na yan, pero that's unlikely, no? For me, this is the bottom. Para sa akin, ito yung bottom, no? Yun lang yung, sinabi ko lang yung concerning na pwedeng mangyari, no? So, pero, for me, might be the bottom, okay? And we might see some kind of rip up pataas, no? Rip up pataas. Andito yung pera, oh. Pera, okay? So, yun nakita ko, no? So, for me, until proven otherwise, until this low, hindi pa yan tinitake out or hindi pa nagkakaroon ng acceptance below niya. Pwede kasi mag-weak, and then umangat ulit. Pwedeng ganun, ano? Pero, as long as nagko-close yung daily candle above this area, okay, for me, not concerning pa, no? Unless mag-close yung price dito, no? Ngayon, okay, majority sa atin, hindi naman nag-hold ng Bitcoin, no? So, we all know that. Ngayon, so anong usually hino-hold natin is altcoins. So, anong mangyayari sa altcoins pag nangyari yun? Yes, pwedeng magkaroon ng carnage, pero, okay, meron na papakita sa inyo, no? So, start muna tayo kay Ethereum. Ethereum, looking good, no? So, meron tayo nakitang bounce dito sa range low, no? Pwede pang bumagsak yan, pwede, oh. Pero nakakita na ako ng mataas na volume sa kumbaga meron ng selling climax dito sa area na to. Might say pwedeng magkaroon na tayo ng bounce dito sa area na yan. Maganda na eh. Bakit maganda na? We have our range low, range high, meron tayong deviation, nagkaroon tayo ng pump, no? Ngayon, tinetest natin tong range low, no? So ngayon sa lower time frame tingnan natin. Tingnan natin sa lower time frame, no? So okay. Lower time frame kung i-top down analysis natin to, no? So meron tayong range high, then meron tayong range low. Yan, no? So looking good. To be honest with you guys, looking good yung Ethereum, no? Looking good yung Ethereum. For me, wait lang ako ng konti pang build up ng positions sa intra-week level kasi nakita ko above previous week low na siya eh. No, above kita mo dito, previous week low above na tayo eh. So it has to call this at least hold this area, no? Kailangan niya mag-hold tong area na to. Once na i-test niya tong previous week low, kailangan niya mag-hold yan around Wednesday. Yan, papasok na tayo dyan kung magkaroon tayo, mag-hold yung price dito above, no?
So, possible area, syempre, still liquidity, hindi yan. So, meron tayong highs dito, and then meron tayong highs dito, no? So, yun yung mga target natin na highs, no? So, looking good, no? Previous week low, okay? So, it shows strength, okay? Why? Because ito yung low for the past 2 weeks, and it reclaims, no? So, andito pa rin yung price, no? We have volume, okay? We have volume, okay? That's good, no? But, no? Be careful kung sakali man i-burger tayo, no? I-burger tayo, no? So, sakali man, possible bumagsak pa yan dito. Pero, if it shows strength, sa next 2 days, I might long this Ethereum, no? Looking good for me, looking good. Okay, tapos tayo kay Ethereum. Punta tayo ngayon sa Total 3, no? So, punta tayo sa altcoins, no? Altcoins. Okay, altcoins. So, based sa explanation ko, no, kagabi, ito yung nakikita ko kakong yan, no? Medyo concerning sa akin dito ay possible kasi magkaroon tayo ng konting shakeout, no? Konting shakeout, no? Konting shakeout kasi hangga't walang shakeout, mahirap pagalawin ng market. Bakit? Walang force opening and closing ng positions. So, kung andito yan, so maraming nakapasok pa rin dyan na long positions. Why? Buy. So, walang force closing ng position. So, I want these lows to be taken out or magkaroon ng konting squeeze or shake out, no? Possible shake out, pwedeng weak, then a reclaim. That's the most bullish PA na makikita mo, no? So, still for me, this is very bullish market. Bakit? Tingnan mo to, weekly time frame. Wala pa tayo sa all-time high, tol. Ang layo pa natin, no? Okay, tandaan nyo po, ang market paakyat. So, huwag muna kayo mag-call ng bear market kasi malayo pa. Nakita nyo naman, ang layo, di ba? Ang layo pa. So, for me, still, very bullish, no? So, total 3 looking good. Possible a little bit of shakeout sa mga hindi nakakaalam nun, pero sa mga nakakaalam ng mga pinagtuturo ko, possible a little bit of shakeout. Okay, pero hindi naman apektuhan yan lahat ng alts, no? Maniwala kayo hindi naman lahat ng alts maapektuhan yan eh. Kasi there are alts na shows relative strength against other alts, no? So, piliin mo lang, no? Kaya sa may tutorial ko, tinuro ko doon yung paano mag watchlist management eh. Yung watchlist management namin. Kasi hinahanap namin yung coins na malakas. Yun kasi problema eh. Pinipilit nyo i-trade yung coins na hindi malakas. For example, Bitcoin. Altcoins is showing strength against Bitcoin tapos nasa Bitcoin ka. Sabihin natin nasa key levels, no? Pero, for example, Popcat. No? I'll explain later, no? Pero, yun yung paraan namin kung paano i-trade. So, looking at the price, no? Habang si Bitcoin ay creating low, ano ginagawa ng alts? Creating high, no? So, gets mo? So, once si Bitcoin magkaroon ng ng recovery, no, from this range low, ano sa tingin mo gagawin ng syempre sasabayan. Yun yung tinatawag natin relative strength, no? So, yun yung kailangan mo hanapin. Hindi dapat, halimbawa, Solana, favorite coins, yun yung iti-trade ko. It doesn't make sense. Kasi sa intra-week level, iba-ibang week, iba-iba yung merong strength yung coins, no? Hindi po sa lahat ng panahon, nasa iisang coins lang yung liquidity. Ano? So, for example, this week, ang malakas is Popcat, and then next week is Pepe. Next week is TRB. It depends, ano? So, kailangan alam mo kung nasan yung pera. Okay? So, yun, ano? So, looking good sa alts natin, no? So, okay, Bitcoin dominance. Sa tingin nyo, bakit yung altcoins hindi gaano tinatablan na kapag bumabagsak si Bitcoin? Because of the dominance. No, so, okay. So, meron tayo ditong range high, hindi meron tayong range low. Range high, itong 55% area, which is capping the upside since December. Now, what do you mean by capping the upside?
siya yung nagsisilbi resistant since December pa, no? Ngayon, nagkaroon tayong panibagong range, which is around 56% and 53%, no? So, ano nangyari? Tuwing umaangat dyan, ano nangyari? Tinutulak siya pababa. Tinutulak siya and meron tayong 3 beses na rejections dito sa baba. Okay? So, ngayon, meron tayong trend line dito ng paakyat, no? And currently, tinetest ngayon yan sa dominance natin. Which is, kung magkasakali man, ma-break niya to, no? Possible. No? Possible lang, ano? Wala akong sinabing, no? So, possible, magkaroon tayo ng run sa altcoins. Especially, sobrang bigat na nangyari sa alts, no? Na-burger tayo, mga tol, no? So, pero yun, okay? So, we might see some recovery soon, no? Which is good sa portfolio natin. So, don't worry, no? So, bigyan ko yun ng altcoins ko na tinitingnan. Wala akong sinabing lolong, tinitingnan pa lang, ano? So, it's up to you kung paano mo yan papasukan, ano? Pero kung gusto mo na system, sobrang mura lang, ano? Tirahin mo na tong, ano? Habang naka 59 pa rin. And yun lang, support lang sa channel, ano, download lang exchange. Kaysa mapunta kay Marvin Pabish yan, tol, no? O kaya mapunta sa mga hindi naman talaga nagte-trade, ano? So, yari tayo dyan. No, yung support dapat andun sa mga nagte-trade, wala dun sa mga ginagawang kabuhayan tong affiliate, no? So, supportahan niyo yung tinuturuan kayo mag-trade, no, mga tol. Kahit hindi sa akin, kahit sa iba, no, wag niyo ibigay dahil lang nagpapamigay ng iPhone o kung ano-ano man, wag ganon. Kasi wala naman silang ambag sa inyo eh. Okay? So, yung pamigay ng iPhone, sila lang din yun eh. Okay? So, wala silang ambag sa inyo. Hence, try nyo isuportahan nyo. Kahit hindi ako, no? No, hindi naman kailangan ako. Okay? Kung ibang trader, halimbawa tinuturuan kayo mag-trade o kaya nagbibigay ng effort para turuan kayo kung paano i-trade yung market o update sa market, bigay nyo sa kanya na yun. Wala namang kaso sa inyo yun eh. Walang bawas sa inyo yun eh. Yung exchange yung nagbibigay yun sa influencer. Pero kung ibibigay mo lang yun, for example, kala Fabis, hindi na ako nasabi ng pangalan, na si ano lang, yun lang naman kasi kilala eh. Pero usually kasi, ganun ginagawa nila, tinatry nilang i-hype para download yung extension, sumali kayo sa ganyan, sumali kayo sa ganito, tapos wala namang ambag. No? So, hindi ganon, no? Tandaan niyo po, sa trading, sa exchange, ang usually kumikita dyan, sa futures trading, yung mga exchange. Hence, dapat doon kayo sa mga futures trader talaga, no? Hindi sa mga nagpapahype lang na kung ano, no? Tapos, pagka napahamak yung investment nyo, ano, nagagalit kayo sa kanila, tapos ano lang sasabihin nila sa'yo? Eh, ikaw pa, mali dyan, gaslight ka pa niyan. Sasabihin pa niyan, bakit ka hindi ka nag-do your own research? Bakit ka... Lumang tugtugin na yan, mga tol, no? Paulit-ulit lang. No, kung para sa'yo, nakakatulong tong trader na to, support the trader, hindi yung mga kung sino-sino lang na pinagkakaperahan yung affiliate sa mga exchange. Kasi they have the money already eh. Sila yung Binance pa lang, no? Binance pa lang, kada exchange na may mapiprint, ma-open, makikilala sa Pilipinas, ando na sila eh. 3 cycle na sila dito, mga tol, no? 2 cycle na usually, 2 cycle na actually pinagkakaperahan yung affiliate, okay? So, try to help those traders na talagang concerned at talagang may alam, no? So, yun. It doesn't mean na ako, pwedeng sa iba. For example, tinuturuan kayo nito. Okay, try to help them, no? Hindi yung dahil po ipamigay ng iPhone. It doesn't make sense to me, no? Yun lang naman, mga tol, no? So, yan. Sama tayo. Doon tayo kay PopCat, no? PopCat. Okay, gamit tayo ng so, meron akong style, no? Top down na to agad, no? So, you don't have to go to daily and then 4 hours and then 45 minutes or 30 minutes. Dito pa lang kita ko na lahat. Okay? Dito ko na lang entry. Okay, dito sa entry ko, okay, 45 minutes yung titignan ko. Usually 1 hour, mas gusto ko yung 1 hour, pero okay, para mas detailed yung entry ko, yun, okay, no? So, dito sa daily, dito ko titignan yung structure niya, no? And then, dito sa code plots, ito yung intraweek level, titignan nyo kung timing na ba para pumasok o hindi, no? So, kumpleto na. Wala na akong kailangan ibang tingnan, okay? So, first altcoins na bibigay ko sa inyo, si PopCat. PopCat looks ready to fly, no? Bakit? It doesn't look like a distribution to me. It looks like a reaccumulation, no?
looks like a reaccumulation. Ngayon, paano ito makakonfirm na reaccumulation? Once mag-hold tong area ng support. Okay, so it shows a lot of strength dito sa area na to. Nagkaroon tayo ng reclaim, but I have to kailangan makita na mag-hold tong support area. This is my one of meme coins na binabantayan ko ngayon. Okay, sa Popcat. One is Ondo, but I love Popcat more than Ondo. No, bakit? Because nasa below range pa lang. Yun yung gusto ko eh. Kapag nasa expansion, ayoko niyan. Pero pakita ko lang sa inyo as example, no. So, marami pa. Bibigyan ko lang kayo ng konting ng example, no, para alam nyo, no. So, Ondo looks strong, no? Looks good, no? Why? Una, andito tayo sa range. Nagkaroon tayo ng breakout and then retest ng range high, which is SR flip, no? And then kung titingnan mo yan, pag nilagyan mo yan ng trend line, still intact tong trend paakyat, no? Still looking very, very good. Ngayon, sa intra-week level, yes. Okay, so hindi siya nag-create ng low while everyone is making a lower low, or tinake out tong low siya, hindi na. So, kaya siya bullish, kaya siya umakit ng ganyang kataas, no? In weekly open confluence, nag-trade siya above acceptance, above weekly open. That's why it looks good, no? So first target, syempre 1.3, pero I expect kung magkakaroon tayo ng run, possible magkaroon tayo ng new all-time high kay Ondo, no? So looking good, Ondo and Popcat. So syempre hindi ko ibibigay muna sa inyo lahat, pa isa-isa lang, ano? So hindi mo naman kailangan marami, no? So yung magaganda lang papakita ko sa inyo. So yun lang muna mga idol, no? So dadalasan natin ganito para may guide kayo sa mga trades. So yun lang, okay. So possible mag-open ako ng Discord ko, no, pero hindi not anytime soon, no. Kasi ginagawan ko siya ng tutorial. So nilagyan ko kung paano entry and all, no. So mga basic, no. Pero hindi yung supremo rin siya, yung basic lang, no. So tapos nilagyan ko ng mga mga tawag dito, journal. So, yun yung tinatry kong gawin ngayon. Pagkapakiramdam ko, pwede ko na siyang i-share sa inyo. I-share ko, pero sa mga ano lang ng link ko, no? So, walang harm yun sa inyo mga tol. At sinasabi ko nga, support niyo yung mga traders na tinutulungan kayo. No, it doesn't mean na ako pwedeng sa iba. Hindi niyo kailangan ako, no? Pero kung yan, ano? Pero yun nga, sa mga gustong sumali sa group ko, no, possible na mag-open tayo ng Discord soon, no? Pero hindi siya soon na, no? So, inyo ako i-message, no? So, sa mga nag-download ng exchange ko noon pa man, so, mag-a-announce ako, no? So, yun lang mga idol, sisimulan na natin to ulit, dadalasan natin yun. So, yun lang, God bless.